Before Whole Week, nagplano ako ng solo ride papunta ng Cotto Mines sa Masinloc, Zambales. Nag-change oil muna ako para smooth lang ang takbuhan ni Barok. Kapag ganitong medyo malayo ang biyahe, alas 12 pa lang ng gabi, sumisibat na ako. Bago ako umalis, nag-post ako sa Facebook page ko na magso-solo ride ako at biglang mayroong nag-comment na vlogger na gustong sumama. Hindi ko pa siya nakakasama, ito yung first time na makakasama ko siya sa ride. Nag-usap kami at napagpasyahan namin magkita na lang kami sa Marilao Shell. Medyo nagbabawas ako ng hangin dyan kasi sobra talagang tigas ng gulong ko. Maya-maya lang ay dumating na siya. Siya nga pala si Eco Moto. Ang gamit niyang motor is Click 125 ng Honda. Mga dito na nga pala kami sa Pampanga ni Eco. Let's go! Good morning, Olongapo. Peace out. Tuloy-tuloy lang ang smooth na biyahe hanggang narating namin ang arko ng Olongapo City. Huminto lang kami sandali para mag-take ng photo. Mga kamukha, nandito na nga pala kami sa Masinloc. Welcome to Masinloc. Mukhang magpe-fiesta pa rito. Makalipas ang 5 oras na tuloy-tuloy na biyahe, narating na namin ang bayan ng Masinloc, Zambales. Napaaga yung pagdating namin, sarado pa ang tourism office ng Masinloc, Zambales. Kaya naghanap muna kami ng maaalmusalan namin dito sa bandang palengke. Hindi sa kalayuan, nakakita kami ng isang gotohan na solid ang serving sa halagang 60 pesos. Nagpakabusog na nga kami bago tumira ng off-road. Ngayon palang mag-uumpisa ang tunay na sakuna. Dito sa may castle. Habang nagpapalipas ng oras, pumunta muna kami dito sa may bandang seaside ng Masinloc. Syempre hindi ko na pinalagpas na masilip ang dagat dito sa bayan ng Masinloc. Naghintay nga kami ng naghintay dun sa may bandang seaside ng Masinloc nang malaman namin na hindi na pala doon ang bayaran ng entrance fee ng Cotto Mines. Kaya pinapunta kami sa munisipyo na mismo. Sabi ni ate, ipakita lang daw namin ang papel na ito, makakapasok na raw kami doon sa Cotto Mines. Nagbayad pala kami ng 130 pesos kada isang tao dito sa munisipyo ng Masinloc, Zambales. Madadaanan nyo lang to, sa bandang highway lang to. Nagpatuloy ang biyahe hanggang narating namin ang unang checkpoint. Ipapakita mo lang dito ang resibo ng pinagbayaran mo. Hindi kalayuan ay naputol na ang simentadong daan at ito na ang unang off-road na dadaanan namin. Off-roading na mga kamukha. Isang oras na rin ang nakalipas mula nung pumasok kami dito sa off-road. Sa madaling salita, isang oras na rin namin binabaybay ang off-road na daan na ito. Bali nasa 20 plus kilometer ang haba nito. Sabi nila nasa 2 oras daw ang biyahe dito. So nakakaisang oras na kami, meron na lang kaming 1 oras pa. Meron nga din palang mga bumibiyahing jeep dito, pero merong oras lang. Makalipas ang 2 oras na bakbakan sa off-road ay narating na namin ang Cotto Mines. Dito susubukan naming tumawid dun sa kabila gamit ang motor namin. Pinigilan kami ng bantay kasi baka daw sumayad yung makina namin sa ilalim dahil matataas daw ang bato. Pero dahil matigas ang mga ulo namin, susubukan pa rin namin. Alam nyo ba mga kamukha na merong kayamanan dito? Merong precious things dito sa Cotto Mines mga kamukha. Sige. At alam nyo kung ano yung kayamanan dito sa Cotto Mines mga kamukha. Ito na yun, yung nasa harap natin. Ito na yung pinaka priceless na kayamanan or ginto na nandito. Dito nga nag-backout na si Eco. Bali paparada na lang namin yung motor sa taas at maglalakad na lang kami, maghahanap na lang kami ng perfect spot. Sa wakas, narating ko rin itong Cotto Mines na sa social media ko lang nakikita. Ngayon maliliguan ko na. Dito nga pala, walang bayad ang mga cottages. Kanya-kanyang diskarte dito kung saan mo gustong pumwesto. Sa pagkakataong to, naghahanap kami ng mapopwestuhan ng hammock kasi wala naman kami ibang dala kundi duyan lang. Pagkatapos ng 6 na oras na rides sa Patag, 2 oras sa rough road. Napakaangas. Ito ang reward Nagpahinga nga lang kami sandali at nilabas na namin ang baon naming itlog na maalat, kamatis at chicharon. Kasi alas 12 na rin ang tanghali niyan, magtatanghalian muna kami. At dito na namin uubusin ang oras namin. Unang lubog, napakalinaw ng tubig.
Ngayon nasaksihan ko na kung gaano kaganda ang Cotto Mines at napakalinaw pala talaga ng tubig dito. Yung temperatura ng tubig, hindi siya mainit, hindi rin siya malamig, tamang tama lang, hindi ka giginawin. O siya, papakita ko naman ng top view ng Cotto Mines gamit ang aking drone. Ang gagaling ng mga babae at ang lalakas ng loob, na challenge tuloy ako. Una kong sinubukan, yung mababang talon lang, yung level 1 muna. Etong sunod na tatalunin ko, ito na yung pinakamataas. Ito na yung level 2 ng jump. Dito tumatalon yung mga babae, ang lalakas ng loob. Babala lang pala, kung tatalunin mo yung jump na yon, siguraduhin mong marunong ka maglangoy dahil malalim din yung babagsakan mo. Dito naglalakad na kami pabalik dun sa hammock namin. Balak namin magpahinga muna dahil babiyahin na naman kami ulit mamayang gabi pa uwi ng Maynila. Medyo nakakabitin pero babawi na lang kami sa susunod. Babalik kami dito. Pero baka enduro na ang motor namin o di kaya mag-jeep na lang kami. Hindi pa nga ganun ka-crowded ang lugar na to dahil na rin siguro mahirap puntahan. Ang babalik lang dito ay ang tunay na may hilig sa kalikasan na gaano ka man kahirap ang pagdaanan ay hindi iindahin. Paano, dito ko na lang pala puputulin ng video na to dahil lumagpas na ng 5 minuto. Sa mga bago pa lang sa channel ko, welcome na welcome kayo. Ako nga pala si Jeff Media. Kung nagustuhan mo yung video ko, huwag mo namang kakalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Mag-iingat tayo palagi and see you on the next vlog. Bye-bye! Napaka-solid.